Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po tayo ay magbabahagi ng salita ng ating Panginoon na manggagaling po sa banal na kasulatan. Ito po ay merong pamagat o titulo na Restoration to Acquire Sure Reward. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Mamaya po maunawaan natin ito sa pagbasa natin ng ating susing talata na matatagpuan po natin sa Proverbs chapter 11 verses 18 to 20. Sino ba ang may kailangan ng restoration? Siyempre po, lahat ng tao na nabuhay o ipinanganak dito sa mundo ay kailangan ng restoration. Bakit po kailangan yan? Mamaya po, paliliwanag natin na naaayon po doon sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan. Ano ang dapat natin gawin? Sabi sa atin, to have this or to acquire a sure reward doon sa ating mga ginagawa dito sa ibabaw ng lupa o dito sa mundo mismo. Tingnan po muna natin ang ating susing talata o scriptures natin pagbubulay-bulayan. Sabi ko nga po, ito po ay matatagpuan natin sa Proverbs o sa Tagalog, Kawikaan. Ito po ay matatagpuan natin sa Proverbs chapter 11 verses 18 to 20. Ito po ang sinasabi roon. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Pag sinabi natin pagpapalang taglay po mga kapatid, ito po ay sinasabi sa ating reward na sinasabi sa atin, pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Kung titignan po natin yung word ng ngunit, ito po ay but sa English, makikita po natin, but ang sabi doon. So this is a conjunction used to introduce a phrase or clause contrasting with what has already been mentioned. So ibig sabihin, kung makikapansin po natin yung Proverbs o yung Kawikaan, may binabanggit po lagi si Solomon na ngunit o but, So kailangan, yung isa pala doon na pangungusap o isang verse na matatagpuan natin o talata, na dapat susundin natin yung isa, pero yung isa hindi. At ito po ay, ang Proverbs po at Kawikaan na ito na binabanggit natin mga kapatid, hindi po ito mismo yung promise ng Lord sa atin. This is a perception of King Solomon nung siya po ay nabubuhay. So ibig sabihin, lahat po ng naranasan niya, isinishare po niya. Siyempre, yung karanasan naman niya na iyon, ay ipinagkaloob din sa kanya iyon, yung karunungan, at dahil iyon ang hiniling niya sa Panginoong Diyos, ay pinagkaloob sa kanya ang karunungan iyon. Kaya nga po, napakahalaga ng Proverbs, yung mga laman ng Proverbs, na dapat meron tayong matutunan at meron tayong dapat ingatan. Tingnan po muna natin at baybayin natin yung mga talata na yan. Una po, gusto ko muna i-introduce mga kapatid, na kukunin ko rin po sa Kawikaan, yung dalawang talata na ito. Ano po ang sinasabi doon sa Proverbs 11:1? Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Meron na tayong nabanggit dito na ngunit, Ibig sabihin, makikita po natin dito na kailangan daw maunawaan natin yung unang sinabi ng Proverbs 11:1. Kasuklam-suklam. So ibig sabihin, doon napupuot ang Diyos. Kaya dapat, yun ang ingatan natin. Ngunit, sabi naman, kasiyahan naman ang timbangang tama. So ibig sabihin, sa ating mga buhay ngayon, sa panahon na natin, kailangan marunong din tayong mamili. Marunong tayo dapat umunawa kung ano yung tama at mali. Sapagkat, yun ang binabanggit sa atin dito. Kaya nga po mamaya, maunawaan natin, paano natin makukuha yung sinasabing restoration? Bakit napakahalaga yan? Ano ba yung significance niyan? At paano ba yung gagawin natin to acquire a sure reward? Doon po sa pangalawa, makikita po natin doon sa Proverbs 22:1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa, parang ngunit din, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Yun ang binabanggit naman doon sa Proverbs 22:1. So napakahalagang ingatan ng isang tao yung kanyang dignidad mismo. Yung kanyang mga bagay na nasa sa kanya mismo. Dapat ingatan yung kung paano siya tinitingnan ng tao, kung paano siya nagiging kagalang-galang, at mamaya nga po, napakahalaga ng sasabihin natin kung paano yung mga bagay na dapat ay
ingatan natin sa pamumuhay natin sa kasalukuyang panahon na ito, mga kapatid. Ito po yung binabanggit sa ating Christian moral life, yung kabuuan mismo ng Proverbs na binanggit sa atin, yung ating susing talata. Yun po ay tinatawag nating Christian moral life. So kailangan meron daw moral yung pamumuhay natin. Ano sinasabing moral life niyan? Bakit napakahalaga niyan? Living a life of holiness. Yun ang meaning noon. Pag sinabi nating holiness, mga kapatid, ito po yung sinasabi sa ating yung pamumuhay na merong kabanalan or sanctifications of believers. So makikita natin, mga kapatid, na kailangan pala namumuhay tayo ng matuwid. Yun ang sinasabi sa atin, to acquire a sure reward. Kailangan yung Christian moral life na pa-practice po natin yan. Kailangan lahat ng bagay na ating ginagawa ay sinasangguni natin sa ating Diyos, mga kapatid. Hindi yung sarili nating isipan. You cannot have a moral life and have your secret little lies at the same time. Hindi po pwedeng meron tayong isiping masama at meron tayong moral life na kiniklaim sa ating buhay, ay hindi po iyon pwedeng magsabay o hindi iyon po pwedeng mangyari na magkasabay sila. Ano po? So ibig sabihin, kung moral life, yun ang sinasabi sa atin doon. Yung matuwid na pamumuhay. Sige po, patuloy po nating pag-aralan. Ano ba yung synonyms ng moral life na sinasabi sa atin? Una, meron po rin yung tinatawag na honorable or marangal. Marangal na pamumuhay. Kung napapansin po ninyo, yung word na honorable na yan po yung idinidikit sa mga pangalan. Ano po? Magmula sa mga barangay councilor hanggang paakyat doon sa ating presidente ng Pilipinas. Honorable. So, ibig sabihin, marangal ang taong ito. Ano po? Pag sinabi natin honorable, yun po yung sinasabing dapat napapractice natin yung moral life. Kung ikaw ay isang Kristiyano, na napapractice mo yung sinasabi sa ating matuwid na pamumuhay, kapatid, karapat dapat ka ring tawaging honorable. You can attach this title into your name, mga kapatid. Before your name, honorable. Ngayon, syempre, napakaraming tao dito, especially yung mga tao sa government natin, ididikit niya sa pangalan nila. So, ibig sabihin lamang, sila ay mararangal, mga kapatid. Ano po? Yun po yung sinasabi sa atin doon. Ano pa yung sinasabi sa ating synonyms na moral life? Honest, tapat ang ibig sabihin. Righteous, matuwid. Respectable, kagalang-galang. And virtuous, mabait. Ibig sabihin, marangal, tapat, matuwid, kagalang-galang, at mabait na pamumuhay, iyon ang sinasabi sa ating moral life na sinasabi sa atin. At yung moral life na yan, iyon yung binabanggit sa atin doon sa ating susing talata. Ano po? Iyon ang binabanggit sa atin. Paano ngayon natin makukuha yan, mga kapatid? Yung moral life na yan, kung hindi natin naunawaan yung isang talata na ito na matatagpuan natin doon sa Genesis chapter 1 verses 26 to 27. Anong sabi rito? Yung tao raw, we are created in the image of God. Ang sabi sa atin dito. In the image of God, doon sa Genesis 1 verses 26-27. Anong sabi dito? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. So in the image of God. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ano po? Ito po bang sinasabi sa ating nilalang ayon sa kanyang larawan? Ito po ba yung may dalawang kamay? Katulad natin? Merong paa? Meron tayong katawan na sinasabi sa atin? At bakit doon binanggit na isang lalaki at isang babae? Mga kapatid, hindi ito yung physical na anyo ng tao na sinasabi sa ating pagkakalalang ng Diyos. Ano ba yung ibig sabihin ng in the image of God? Doon sa pagkakalalang sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin. What is the significance of Genesis 1 verses 26 to 27 in our life today? Tingnan natin. God in the Bible described as making choices and coming to decisions. So, ang Diyos ang namili sa atin. Ang Diyos ang nabigay sa atin yung pagkakalalang sa atin in the image of God. Ibig sabihin, siya mismo, sa imahe niya tayo inilarawan. Pero ulitin ko po, hindi ko sinasabing ito po yung physical na kaanyuan
ito ang ating larawan din ng ating Diyos. Hindi po iyon, mga kapatid. Ano po? Our ability to reason, makikita po natin, and think abstractly comes from God. So, ibig sabihin, yung atin daw pagdedesisyon, yung ating pagpili mismo, ibinigay sa atin ng Diyos yung freedom na yan, mga kapatid. Iyon yung sinasabi sa atin na kailangang mamuhay tayo noong naaayon mismo sa kalooban ng ating Panginoon. We have the capacities of intellect, emotions, and will because God has them and we are made in His image. Kung titingnan po natin yung pangatlo, mga kapatid, yun po yung sinasabi sa ating yung intellect daw, yung karunungan mismo ng tao, emotion, and will mismo, yung pagpili natin. Because God has them. Meron din ang Diyos niyan, mga kapatid. And we are made in His image. So doon tayo nilalang ng Diyos na wangis sa Kanyang larawan, mga kapatid, mismo. Sa ating yung larawan natin mismo, o yung image mismo ng Lord na ibinigay niya sa atin, ito po yung binabanggit sa atin dito. And the most basic principle of the Christian moral life, Christian moral life, is the awareness that every person bears the dignity of being made in the image of God. So kailangan yung awareness natin. Aware dapat tayo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ibig sabihin, kung tayo ay lumilisya doon sa kalooban ng ating Panginoon, ibig sabihin lang, mga kapatid, hindi natin tinatanggap yung pagkakalalang natin ng ating Panginoon mismo. So ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay sumasalungat doon sa kalooban ng ating Panginoon. He has given us immortal soul. Immortal soul ang binabanggit dito, mga kapatid. And through the gift of intelligence and reason enable us to understand the order of things established in His creation. God has also given us a free will to seek and love what is true, good, and beautiful. Sadly, because of the fall, we also suffer the impact of original sin, which darkens our minds, weakens our wills, and inclines us to sin. Ito nga po, mga kapatid, sinasabi natin lagi doon sa ating mga nakaraang mga preaching na sinasabi sa atin na mismong tayo ay nagmana ng original na kasalanan doon sa ating unang ninuno, ang sabi sa atin doon. So, ibig sabihin, lahat ng ipanganak biologically by our parents, nagmamana tayo ng mga kasalanan. So, kailangan ma-restore yan doon sa piling ng ating Panginoon. Kailangan magkaroon ang bawat isa ng restoration. So, pag sinabi sa ating, sino nga ba nangangailangan ng restoration? So, ibig sabihin, tayong lahat to acquire a sure reward. Let us continue po, moving forward. From our scripture, isalin natin siya ngayon doon sa English Standard Version. Ang sabi rito, the wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward. Yung pamumuhay daw ng matuwid, doon natin makukuha yung sinasabi sa ating gantimpala na sinasabi sa atin. Whoever is steadfast in righteousness will live, but he who pursues evil will die. Those of crooked heart are an abomination to the Lord, but those of blameless ways are His delight. Excuse me. Tingnan po natin, mga kapatid, yung verse 20 na binasa natin, An abomination, ibig sabihin, mga kapatid, pag hindi raw tayo namuhay ng matuwid, yung sinasabi sa ating lakad ng matuwid, blameless ways, iyon po ay sign ng abomination. Pag sinabing abomination, mga kapatid, iyon po ay kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoon. At pag sinabi natin blameless ways, yun ang gusto niya. Lakad ng matuwid o righteousness na sinasabi sa atin. At pag sinabi natin righteousness, doon sa binanggit sa verse 18, maliwanag doon ang binabanggit na righteousness gets a sure reward. Yung lakad ng matuwid, mga kapatid. So doon pala meron na tayong idea ngayon kung anong dapat pamumuhay meron tayo dito sa mundo, mga kapatid. Ano po? Ngayon, tingnan natin ngayon yung Proverbs 11, 12 to 13. Before that verse, doon sa ating scripture. Ang sabi rito ng 12-13. Verses 12, ang sabi rito, verse 12, ang kapos sa kalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Ito po yung mga mapanghusga. Ito po minsan, mga kapatid, yung pumupuna ng mga tao na hindi niya nakikita yung kanyang sarili.
Kaya nga po may kasabihan ng matatanda sa atin mga kapatid, bago raw natin alisin o pahirin ang puwing ng kapwa natin, tingnan muna natin yung ating mga mata. Baka tayo ay na may puwing din sa ating mga mata. Ano po? Iyon ang sinasabi sa atin na hindi dapat tayo hayaan natin sa Panginoong Diyos ang paghusga. Hindi sa atin manggagaling ang paghusga kung kanino man sa ating kapwa, iba man ang kanilang mga races, mga religions, iba man yung kanilang mga pananaw sa buhay, hindi natin kailangang husgahan. Kung hindi, ang kailangan ng tao just to share the Word of God. Iyon ang sinasabi sa atin. Humayo tayo at ipangalat natin ang mabuting balita ng Diyos. Iyon ang kailangan natin mga kapatid. Hindi yung tayo mismo ay humuhusga sa ating kapwa. Verse 13, walang may tatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. So dito pa lang kitang-kita na natin, At balikan natin yung Proverbs 11:18. Ang sabi rito, ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, maliwanag. Ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. So yung pagpapalang taglay, yun yung sinasabi sa ating sure reward. The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward. So maliwanag dito na sinasabi sa atin yung blameless ways na sinasabi sa atin, ito rin yung lakad ng matuwid na binanggit natin kanina, or yung righteousness mismo to get a sure reward. Tingnan natin ngayon yung paglampas ng ating pinag-aralang susing talata. Ano ang sinabi ng Proverbs 11:30-31? Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay. Buhay, a tree of life ang sinasabi sa atin dito. At kamatayan naman ang hatid ng karahasan. So dito pa lang mga kapatid ngayon, meron tayong sinatawag na tree of life na sinasabi sa atin. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa. Very clear yan mga kapatid. Doon sa verse 31. Yung pamumuhay nating matuwid, huwag tayo basta mag-asam o mag-demand sa Lord na bigyan mo kami ng ganito. Bless mo kami ng ganito. Ngunit ang sabi sa atin dito, ang matuwid. Ibig sabihin, kung lumalakad daw tayo doon sa pamumuhay na matuwid o may kabanalan, ginagantimpalaan tayo mismo ng ating Panginoon dito sa lupa o gagantimpalaan tayo. Pero ang word na binanggit dito, ginagantimpalaan dito sa lupa. So, progressive ito mga kapatid. Ano mang pamumuhay meron tayo sa susunod ng mga henerasyon at darating ng mga henerasyon pang ibang tao. Kung mamumuhay tayo ng matuwid, tayo ay sure na gagantimpalaan tayo ng ating Panginoon. Ngunit, paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ano po? Yun po yung binanggit natin dito. Sa English natin basahin. The fruit of the righteous is a tree of life. Binanggit dito. Kaya ito binabanggit natin buhay. Buhay. Sabi ron, tree of life. And whoever captures souls is wise. If the righteous is repaid on earth, how much more the wicked and the sinner. Kung tayo ay pinagpapala, tayong lahat na namumuhay ng matuwid, ng may kabanalan, ay sigurado naman tayo, sabi nga natin, lagi may kaakibat ito na warning sa atin. Ibig sabihin, yung pamumuhay naman ng masama at makasalanan mismo mga kapatid, ay may kaparusahang taglay. Pero tayo ay pagpapalain. Ngayon, ano sinasabi sa atin doon sa Revelation, sa Bible? Pag sinabi natin tree of life mga kapatid, napakahalaga ng tree of life na binabanggit sa atin dito. Sapagkat dito natin makukuha yung sinasabi sa ating sure reward. In Revelation, the tree of life represents the restoration of the life-giving presence of God, mga kapatid. Ano po? Iyon ang sinasabi sa atin doong tree of life na binabanggit. Yung buhay na kaloob sa atin ng ating mismong Panginoon, mga kapatid. And access to the tree of life, access, yung ibig sabihin, access to the tree of life had been cut off in Genesis 3:24. At bakit ba kailangan nga ng restoration, sabi sa atin? Bakit ba kailangan? To have access, siyempre. Ibig sabihin, kailangan maka-access tayo. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Yung pagmamahal, pagsunod natin sa ating Diyos ay napaka-importante sapagkat hindi iyan nagawa mismo ng ating ninunong sina Eva at Adan, mga kapatid. Kaya nga doon nagkaroon ng paghahati o nagkaroon ng mismong pagpigil ng Diyos mismo sa ating
pamumuhay na dapat na may kabanalan. So ang tao ngayon namulat sa kasalanan. Kaya kailangan nating mag-restore. Kailangan nating tumanggap sa ating Panginoong Diyos mismo. Sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas ng ating buhay. At lagi nating uulit-ulitin mga kapatid. God is Spirit. And we have to worship Him in spirit and truth mga kapatid. Kailangan natin ito sa ating buhay. Ano po? Doon sa Genesis chapter 3 verses 24. Ano ang binanggit doon? Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Para hindi rin malapitan. Pero bakit may nakalalapit ngayon? Yung Tree of Life na binabanggit sa atin, kung babalikan natin yung kanyang binasa natin mga kapatid, ang sabi sa atin, it represents the restoration of the life-giving presence of God. So kailangan mag-restore tayo. Kailangan natin ng restoration to have an access of that Tree of Life. Dahil iyan mismo ay pinabantayan mismo ng ating Panginoong Diyos. Pero tayo ay may access dyan mga kapatid. Only we need restoration. To be born again, to experience second life, to have a birth or spiritual birth mga kapatid. Kailangan natin magkaroon ng second birth or spiritual birth na tinatawag natin to assure that reward and to have an access in the Tree of Life. Kailangan meron tayong pagmamahal sa ating Diyos, ang sabi rito mga kapatid. Dahil iyon ang nawala mismo kina Eva at Adan. Kung tayo ay nagmamahal mga kapatid, meron tayo sinasabi nating kailangan yung minamahal naman natin ay meron dapat mahalin yan. Ibig sabihin yung pagmamahal na isinalin sa atin ng ating Panginoong Diyos ay yun yung pagmamahal na ibibigay natin sa ating Diyos at sa ibang tao. Kaya nga, love is immortal mga kapatid. Paulit-ulit iyan. Yung pagmamahal na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi na mawawala yan. And remember, in 1 Corinthians 13:13 mga kapatid, naandun yung faith, hope, and love. Pero yung love mga kapatid, iyon ang mananatili. Yung pagmamahal ang mananatili. Anong sinabi ng 1 John 4:8 mga kapatid? Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Clear. Ibig sabihin, ang hindi marunong magmahal sa kapwa o sa Diyos mga kapatid, ay hindi kilala ang Diyos. Hindi kumikilala. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 1 John 4:8. Anyone who does not love does not know God, because God is love. God is love, maliwanag mga kapatid. Ang Diyos ay pag-ibig. So kailangan matuto tayong magmahal mismo. And for the last frame mga kapatid, tingnan natin. Anong sabi rito? Our Lord Jesus Christ offered in the Bible the two important commands. Ito palang mga kapatid ay merong pag-ibig na sinasabi. Anong sabi doon sa Mark chapter 3 verses 30 to 31? Doon sa verse 30, ang sabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. So, wala nang idinagdag pa. 4 lang ang tatandaan natin mga kapatid upang maibig natin ang ating Diyos. Ang sabi rito, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas mo. Hindi sinabing kalahati. Buo. Our Lord needs whole of our love to Him mga kapatid. Buo ang pag-ibig na gusto ng Diyos sa atin. Doon sa verse 31, eto naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So very clear ngayon mga kapatid sa buhay natin, we need restoration to get a sure reward. And that restoration mismo sa ating buhay mga kapatid, kailangan meron tayong pag-ibig. Because what? Love must be relational. Ang sabi sa atin dito, it requires a person who loves, the lover, and a person who is the object of this love, the beloved. Tayo mga kapatid ay minahal ng ating Panginoon. So He is the lover, and we are the beloved. Pag tayo ay nagmahal, we are now the lover, at yung minahal natin, they are now our beloved. Kaya minsan, pagka nagsusulat tayo minsan, ang tawag natin doon sa ating mga kapatiran, or brethren in faith, our beloved. Yun ang sabi natin, So, ibig sabihin,
tayo dapat ay nagmamahal. Sapagkat bakit? Bakit kailangan natin ng pagmamahal na yan? Ang sabi ng 1 John 4:19, napakaikling verse mga kapatid, we love. Tayo ay natutong magmahal because He first loved us. Tayo ay natututo ngayong magmahal para saan? Sa ating sarili ba? Sa pamamagitan ng ating isipan? Mali, mga kapatid. Tayo ay natutong magmahal sapagkat ang Diyos muna ang unang umibig sa atin. At yung pagmamahal ng Diyos na iyan, mga kapatid, ay ibinigay na sa atin mismo ang kaliwanagan ng kanyang mga salita. Una, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat magkaroon daw tayo ng tinatawag nating second birth or spiritual birth para masamba natin siya mismo sa Espiritu at katotohanan. We need restoration sapagkat nagmana tayo ng mga kasalanang nagmula pa doon sa ating mga ninuno. Ito yung mga orihinal na kasalanan na ito ang nakapagpapahina sa atin kung hindi natin iibigin ng Diyos at ang ating kapwa. At higit sa lahat mga kapatid, to get a sure reward, yung sinasabi natin, and to have an access in the tree of life. Ang sabi sa atin mga kapatid, simple lang. Kailangan mamuhay tayo ng matuwid at may kabanalan. Hoping and praying mga kapatid na naunawaan po natin ang ating pinagbulay-bulayan ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. In behalf of the Philippine Bethelites Assemblies of God, our Bishop Godofredo D. Chavez and his pastors, the Word of Hope Assemblies of God Church, and our senior pastor, Pastor Christopher A. Ballester, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfredo D. Valentos, na nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang umaga. God bless us all.